Nananatiling tahimik si Dennis Trillo tungkol sa very revealing interview ni Jeneline Mercado sa isang magazine tungkol sa breakup nila. May pag-asa pa kayang magkabati ang dalawa? Makichika kay Lars Santiago. Panatagang loob ni Jeneline kapag kasama ng anak niyang si Alex Jazz ang ama nitong si Patrick Garcia. Magmula nang magkaayos sina Jen at Patrick, palagi nang ipinahihiram ng aktres kay Patrick ang kanilang anak. Close na nga raw ang mag-ama. Parati kasi silang magkasama. Actually, mas madalas pang silang magkasama dahil ako nag-work sa school. Almost every day nagsuschool si Jazz. So, parati niya sinasamahan sa school. Pag walang school, sa bahay. Na-enjoy ni Jeneline ang pagiging single dahil napagtutuunan niya ng pansin ang kanyang pamilya at ang kanyang trabaho. Kahit close at nagde-date daw sila ni Luis Manzano, hindi raw nangangahulugang sila na. Hindi pa raw handang makipagrelasyon si Jen dahil sariwa pa sa kanya ang katatapos lang niyang relasyon kay Dennis Trillo. Very unfair naman kay Luis kung, 'di ba, papasok ako sa isang relasyon na hindi pa ako handa. I think kaya namang mag-intay ni Luis. Ayaw nang magbigay ng reaksyon ni Jen sa pananatiling tahimik ni Dennis tungkol sa kanilang paghihiwalay. Sa kabila ng mga revelasyong binitawan ni Jen sa interview sa kanya ng Yes Magazine, hindi pa rin nagsalita si Dennis. Para naman kay Jen, nasabi na raw niya ang dapat niyang sabihin. In time, I'm sure magkakaayos din in time. Like, diba, kami ni Patrick, diba? Hindi, ang pangit kasi ng pinipilit, ng pinapuwersa. So, antayin na lang natin. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. May mga maiinit pa akong chika. Si Marian Rivera at Heart Evangelista, nilinaw ang issue na nagkairingan daw sila dahil sa boyfriend ni Heart na si Daniel Matsunaga. Abangan yan. Mike? Salamat, Pia. Mga kapuso, taon-taon na lang problema ang kakulangan sa mga silid-aralan. Pati na po yung kalidad ng mga gamit o yung tinatawag na mga facilities sa mga eskwelahan. At yan ay tuwing magpapasukan, sa Lunes ng pasukan eh. Ayon nga sa isang guro, nalalagay na ngayon sa peligro ang kaligtasan at kalusugan ng mga estudyante dahil sa mga ganyan. Nakatutok si Maki Pulido. Sa paaralang ito, bawal maglaro. Mismong principal ang sumasaway sa mga bata. Inaawat ko pa dahil baka masaktan. Pag naman nasaktan, pinapagamot pa ng eskwela. Siyempre, sakap ng eskwela yan. Gantaras ko kami magkaganon. Ang Baku-Bakong School Ground lang kasi ang nagsisilbing playground ng Amityville Elementary School sa Rodriguez, Rizal. Si Alfred na minsan nang napilayan ng kanang kamay, takot nang makipaglaro sa kanyang mga kaeskwela. Meron po ng dadapa. Kasi po yung lupa po hindi po pantay. Bako-bako po. Lumobo ang student population ng nasabing eskwelahan dahil malapit ito sa mga relocation site. Kaso, 18 lang ang mga silid-aralan para sa halos 2,000 estudyante. Inaasahang 300 sa bilang na ito, kinder. Sa maliit na kwartong ito sila magsisiksikan. Walang mga laruan, butas ang kisame, walang floor mat at pang malalaking bata ang mga upuan. 2 hindi lisensyadong teacher ang magtuturo sa kanila. Ayaw namin kung anong mangyayari sa atin sa pasukan. Tulad ng halos lahat ng pampublikong paaralan, hindi lang kakulangan ng teacher at classroom ang problema sa Amityville. 6 lang kasi ang CR dito, lumang-luma na at masangsangang amoy. Ayon sa Kabataan Party List, kung ang budget na ipinambabayad sa utang panlabas ng Pilipinas ay mailagay sa budget ng edukasyon, malamang masolusyonan ang mga ganitong problema. Hindi pwede sabihin na walang pera ang pamahalaan eh. May pera pero hindi tama ang prioridad. Tumaas naman na ang budget ng DepEd. Mula 175 billion noong nakaraang taon, 207 billion na ito na gagamitin para sa dagdag na teacher, classroom, CR at mga upuan. At syempre, because of the enrollment increase, talagang hindi pa rin po sumasapat para ma-zero in natin yung mga classroom shortage, including seats and toilets. At dahil mukhang hindi naman mapupunan ng DepEd ang mga kakulangan sa mga pampublikong paaralan, ano pang magagawa ng mga estudyanteng tulad ni Alfred kundi makipagsiksikan sa classroom at ising hindi makipaglaro sa takot na muling maaksidente. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.
kakulangan sa gwardya at maliit na sahod. Yan naman ang ilan sa mga problema ng Bureau of Corrections na lumutang sa pagdinig ng House Justice Committee. Isinagawa po ang pagdinig sa gitna ng kontrobersya sa paglabas-masok umano ni dating Gobernador Antonio Leviste sa Bilibid. Nakatutok si Jamie Santos. Nakapanlulumong sitwasyon, ganito raw ang kalagayan ng Bureau of Corrections. Bago pa mahuling pumuslit ng walang paalam si dating Batangas Governor Antonio Leviste. Isa sa malaking problema sa NBP, kulang ang tao nila sa pagbabantay. Ang isang gwardya, 81 ang binabantay ang inmate. Malayong malayo sa international standard na 1:6 lamang. Sa ngayon, may 35,937 na preso sa Bucor at nadadagdagan ng 5% kada taon. Masyado rin daw mababa ang sahod ng mga taga-Bucor. Ang entry level ng jail officer, 11,145 pesos kada buwan. Mas mababa kesa sa entry level sa BJMP na 13,492 pesos. Ang commissioned officer ng BJMP tumatanggap ng basic salary na 28,839 pesos. Samantalang ang sa Bucor, 17,099 pesos lang. How can you reform the prisoners if the facilities do not provide the atmosphere for reformation? Siksikan niyo yung mga tao eh. Hiniling muna ng komite sa DOJ ang mga naging rekomendasyon nito matapos ang investigasyon sa pagtakas ni Leviste para maging gabay sa gagawin nilang pag-aaral. Naisumiti na ang report sa Pangulo. Ang malinaw lang ayon kay Justice Secretary Leila De Lima, wala sa polisiya ng Bucor ang pagbibigay ng sleep out at living out privilege sa mga preso na kinontra naman ng BJMP. It is a privilege that's not found in the Bucor manual and therefore a totally irregular practice. There is a living out privilege, but it was only given in the minimum security camp, which we are utilizing them for some errands. Sa Martes, mag-ocular inspection ng House Committee on Justice para tignan ang tunay na kalagayan ng mga preso at pasilidad ng NBP. Doon na rin daw nila isasagawa ang kanilang hearing. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Susunod ang mga sundalo nagkagulo ng bisitahin ni Congressman Manny Pacquiao. Senadora Miriam Defensor Santiago nagalit sa pagdinig ng Commission on Appointments. Get this oppositor out of the premises. At international star na si Brad Pitt, pupunta nga ba dito sa Pinas? Tutukan lahat ng yan dito lang sa 24 Oras.